Welcome back to my channel. Ay, Milby TV. Nagpa-vlogs nga po ko ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ko ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like nga rin po, ganyan po. Huwag nga rin po kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong tutorial ang pag-vlog sa iba't ibang natural na halamang gamot. Bago ko po umpisahan ang pagtitipastoral ko, pinasasalamatan ko po yung mga subscriber ko. Thank you po all subscriber, all viewer, new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po pong mag-growth. Marami po natin matulungan na mahirap natin mga kabayan na maasa sa mga libreng gamutan. Okay, umpisahan na po natin. Ang tips tutorial ko ngayon yung paano mo ba mare-recover yung sobrang panghina ng katawan mo dahil sa sobrang gamit ng katawan mo ng pagtatrabaho. Example, nagtatrabaho ka ng kalahating buwan, diretso 8 hours to 16 hours araw-araw yan. Ngayon, kahit malakas ang immune system mo, kapag ganyan yung trabaho mo, kulang ka pa sa tulog, kulang ka pa sa kain, kulang ka sa ng tubig, mararamdaman sa katawan mo manghihina ka, yung mga tuhod mo, parang kumikilig-kilig. Lalo na paghapon, pagtapos ng trabaho mo. Yung tipong tatrangkasuhin yung pakiramdam mo. Tapos hinang-hina palagi yung katawan mo araw-araw. Yan po yung tips na i-discuss ko sa inyo ngayon. Tips number 1, kung ikaw ay hinang-hina ang katawan, kung ikaw ay puyat ng 1 linggo, dapat 1 linggo ka rin tumutulog ng maayos para ma-recover mo yung panghina ng katawan mo dahil kulang nga yung tulog mo. Kasi unang-una kaya nanghihina yung tao dahil na rin sa kulang sa tulog. Kapag kulang ka sa tulog, 3 hours to 2 hours, manghihina yung katawan mo tapos ang trabaho mo mabibigat. Example, nag-contraction ka. Siyempre nagbubuhat ka dun, kailangan mo ng energy. Kapag construction worker, kailangan kumpleto ka sa tulog, kumpleto ka sa masustansyang pagkain, kumpleto ka sa inom ng tubig. Yan po yung tips number 1. Matulog ka ng maayos para ma-recover mo yung sobrang panghina ng katawan mo. Tips number 2, para ma-recover mo yung panghina ng katawan mo, kumain ka ng mga masustansyang pagkain. Ano ba ang mga masustansyang pagkain na pang-recover kapag nanghihina ang katawan? Kumain ka ng tinulang manok na mayroong may lagay na papaya na gulay. Then, ano pa mga gulay na pwedeng isahog sa tinulang manok. Yung tinulang manok po ay nakakalakas ng katawan niya. Mare-recover mo yung panghina ng katawan mo. Tips number 3, uminom ka ng maraming tubig araw-araw. Yan po yung kaya nanghihina din yung katawan natin. Kulang tayo sa inom ng tubig. Tapos, uminom ka ng 8 hanggang 10 baso. Huwag mo lang higitan pa ng napakadami kasi masama rin sa katawan yung sobrang dami ng iniinom na tubig o humigit ka sa 16 glasses. Masama din po yun sa katawan. Kailangan 8 to 10 glasses. Nire-resita rin ng doktor yung pag-inom yan, diba? Araw-araw. Kasi kapag 3 to 5 glass yung water na ininom mo, yun ang katawan mo, dry na dry pati yan. Tapos, lalo kung naka-construction ka or jeepney driver, siyempre, yung pawis mo, yan yung tubig na inom natin. Kaya, madi-dehydrate tayo kung kulang yung inom na tubig natin, manghihina tayo. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, uminom ka ng mga vitamins or kumonsulta ka sa doktor kung may mga pampacheck up ka. Kung wala kang pampacheck up, pumunta ka sa mga center na may mga libreng check up sa inyo. Kaso lang may schedule. Dapat alam may schedule ng libreng check up sa inyo. May binibigay dyan na yung doktor kung sa panghihina ng katawan mo. Humingi ka ng resita na vitamins. Sabihin mo lang, Dok, gusto ko pong humingi ng vitamins na maganda sa akin kasi sabihin mo rin yung anong trabaho mo para bigyan ka ng wasto ng doktor na vitamins. Yan po yung tips number 4. Tips number 6, tips number 5, para ma-recover mo yung katawan mo. Pagising mo sa umaga, maligo ka ng malamig na tubig. Yung natural na tubig, huwag yung maligamgam. Malamig. Kung example, may ilog sa inyo, siyempre, press na press.
yung ilog na malinis ha, huwag ka maliligo sa ilog naman na malapit sa squatter, malapit sa dagat na maano doon yung mga basura, baka magkasakit ka rin. Yung kung example, nasa province ka, ligo ka sa mga ilog na malinis, saka sapa na malinis, sa mga balon, yung lamig ng tubig. Yung katawan mo, mararamdaman mo kung hinang-hina ka, marirecover mo yung panghina ng katawan mo kasi presko kapag naliligo ka ng malamig na tubig, lalo na kung alas 5, alas 6, alas 7 ng umaga. Babalik yung lakas mo pag naligo ka ng natural na malamig na tubig. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, pag diop mo, lakad-lakad ka. Example, nasa Maynila ka, nag-construction ka sa Manila, ang sakit-sakit ng katawan mo palagi araw-araw sa sobrang haba ng trabaho mo. Kasi nagbubuhat ka ng mga steel, mga cement, o mga graba, mga sad, yung mga buhangin. Siyempre, sasakit yan. Ikaw ba naman magbuhat ng araw-araw ng ganyan? Siyempre, sasakit yung katawan. Kulang ka pa sa inom ng tubig, kulang ka pa sa kain, kulang ka sa masustansang pagkain. Pag diop mo, at nasa Maynila at nag-construction pa sa Maynila, may mga part sa Maynila na nilagay yung mga government na pwedeng pasyalan ng mga residents dyan. Siyempre sa Maynila, meron din silang pasyalan, may mga nasa tabi nga na ilog ng mga part. Yun, lakad-lakad ka, mga alas 6, alas 5, o alas 6, alas 7, alas 8. Yung kapag nakapaglakad ka na, mga ilang hakbang ka, mga 1,000 step, sigurado yung panghina ng katawan mo, mangyayari sa iyo, lalakas ka na, kung nagsasabi. Yan, ganyan yung nangyari sa akin natin, lakad-lakad ako. Yun. Gawin mo lang bago ka maglakad-lakad, kailangan kumpleto yung tulog mo. Tapos mag-almusal ka. Then, banatan mo ng ilakad. Yan yung mga tips kung ikaw ay nanghihina ng katawan, ma-recover. Tips number 6. Tips number 7, isa pa rin nakakalakas ng katawan. Kung malapit kayo sa mga dagat sa province ninyo, yung malinis na dagat ha. Yung hindi yung dagat ay may nakatira na mga ginawang squatter yung mga tabi or ilog doon na galing sa squatter. Huwag ka maliligo dyan. Marami yung makukuha ang sakit kapag naligo ka sa dagat na ganyang madumi, sa tubig o ilog, sapa. Ang liguan mo yung dagat na walang bahay or malinis. Yun. Kapag naligo ka dyan, yung nararamdaman mo palagi nang hihina yung katawan mo as sakit dahil sa trabaho mo. Then, may dagdag tulong pa yung pagligo sa dagat. Kung may skin diseases ka, may galis ka, or may alipunga ka, meron ka na bagong tuli ka, nakakatulong yung tubig dagat. Ganon din sa panghina ng katawan. Maligo ka, mga ilang oras ka dyan. Maligo ka lang sa dagat, huwag yung sobrang init ng panahon. Umpisan mo alas 6, alas 7, hanggang alas 8, tapos ahon ka na. Marirecover mo yung panghina ng katawan mo. Kailangan lang maligo ka sa dagat. Complete yung tulog mo. Tumulog ka ng 8 to 10 hours. Yan. Press na press yung pagkaramdam mo. Tapos yung ibang mga sakit-sakit mo sa katawan, dagdag tulong rin yung pagligo sa tubig alat o sa dagat. Yan. Yan po yung tips number 7 para ma-recover niyo yung panghina ng katawan ninyo. Ulitin ko, kumain ka ng mga sustansyang pagkain, gulay, o mga tinulang manok, sinigang na isda, or uminom kayo ng maraming tubig, then mag-exercise kayo kapag kayo di-off, matulog kayo ng maaga, 8 to 10 hours. Uminom kayo ng tubig ng 8 to 10 glass, huwag lang kayo susubra hanggang 16 glasses na drinking water. Then, kung may mga parakingasan nyo, jogging-jogging ka, yan. Yung mga nabanggit ko pang iba, sundan lang po ninyo yung video. Tapusin po ninyo yung video para may natutunan kayo. Nagkaroon na po ba kayo ng sobrang panghina ng katawan? Sobrang bagsak yung katawan nyo dahil sa trabaho na araw-araw na mabigat? Dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig? Dahil sa kulang kayo sa masustansyang pagkain na kinakain araw-araw? Kaya bumagsak na yung immune system natin. Okay? Sa mga bago lang po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-like po, i-share ninyo kung may mga friends kayo and family na nanghihina yung katawan ang video na ito. Thank you for watching. I'm BBTV. Bye-bye.